Ang isang karapat-dapat na asawang babae ay nag-aabot ng kanyang mga kamay sa mahihirap at inaabot ang kanyang mga bisig sa nangangailangan. Hikayatin natin ang mga kababaihan sa kanilang karapatan at gumawa ng mga matinong desisyon. Tayong lahat ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa gabi o sa dilim. Bigyan kita ng malalaking responsibilidad. Halika, ibahagi ang kagalakan ng iyong Panginoon. Alleluia, Alleluia. Ang digmaan, diskriminasyon, kasakiman at pagtataksil ay tila nagiging pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng maraming tao. Marami ng mga organisasyon ang nabuo para ipaglaban ang karapatan ng mga tao na minamaltrato o minamaliit. Ngunit nabigo pa rin tayo sa pagtanto. Patuloy pa rin tayo sa pagpapaalala sa ating mga tungkuling moral. Tinawag tayo ng Diyos at binigyan tayo ng mga talento tulad ng ginawa ng guro. Nagbigay sa isa ng 5 talento, sa isa 2 talento, at sa pangatlo 1 talento. Sa bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Tayo rin ay binigyan ng Diyos ng mga talento. Binigyan tayo ng ayon sa ating kakayahan dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang limitasyon at kakayahan. Minsan hindi natin namamalayan na sa pamamagitan ng ating binyag, tayo ay nakatuon sa talentong ito na ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa ating mga limitasyon at kakayahan. Tinatawag tayo na iabot ang ating mga kamay sa mahihirap at iabot ang ating mga bisig sa nangangailangan. Naway hikayati nating gumawa ng mga makatwirang desisyon. Tayong lahat ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa gabi o sa dilim. Binigyan tayo ng malalaking responsibilidad. Halika, ibahagi ang kagalakan ng iyong Panginoon. Huwag tularan ang 3 alipin na nagtatago ng pera sa lupa at walang kinikita. Kung minsan, tayo ay kumikilos at gumagawa ng mga bagay tulad ng 3 lingkod at nawawalan ng pagkabahagi ng kagalakan ng Panginoon. Maraming organisasyon, NGO at human rights groups ang umiiral sa gitna ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa ating pananampalatayang Katoliko, maraming organisasyon ang gumagana ng walang pag-aamba. Ang malungkot na bahagi ay kung minsan, ang mga ito ay hindi patuloy na gumagawa tungo sa pagiging perpekto. Ito ay tulad ng isang malaking gawain at pagkatapos ay natural itong namamatay. Kadalasan, naghihintay tayo ng isa pang kaganapan na magpapasiklab sa kapaligiran upang muling simulan ang pagsisikap. Paulit-ulit dumarating ang natural na kamatayan. Paano natin ipagpatuloy ang kaganapan ang ating responsibilidad? Kung gusto nating makibahagi sa kagalakan ng guro, kailangan nating paalalahanan ang ating sarili sa ating moral na tungkulin. Hindi tayo tinawag ng Diyos at itinapon lamang sa ating mga talento. Alam ng Diyos kung sino ang may kakayanan at responsibilidad. Kaya mga kapatid, buksan natin ang ating puso at ang ating isipan sa Diyos. Bawat isa sa atin ay dapat maging responsableng tao sa tawag ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo,
palakasin at bigyan mo po kami ng iyong biyaya upang maging tapat at mapagbigay sa lahat ng mga tao na iyong tinawag. Akayin mo po kami sa iyong Ama sa langit. Panginoong Hesukristo, ituro mo po sa amin ang daan upang maging mga anak ng liwanag at maging mga anak ng araw. Amen.